Sa bayang ito, San Diego, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng simbahan at ng mga mayayaman, kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa ilalim ng mga tunog. May mga lihim, at ang mga lihim ay may kapangyarihan. Nasaan ang katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan? Buenas tardes, mga senyora, senyor. Kaya magdating sa tahanan ng mga Santos. Magandang gabi, Tia Isabel. Magandang gabi. Kayo'y tumuloy na ang nakatay na hintay para makakasunan. Talaga nga naman, napakaganda ang tahanan ng mga Ganyang Santos, di ba? Ang daming mga palamuti. Oh, aboy na sila si Kapitan Tiago. Wala pa po siya, padre. Ngunit ako'y nanditiyak na siya'y paparating na rin. Ipagpaumanhin po ninyo, ngunit ako'y magtutungo muna sa kusina. Sis Mariosep, yari sa akin na nakabasag ng pinggan na iyan. Hindi pa kayo nasisiyat sa pagkatira niyo ng 20 taon sa San Diego. Hindi! Nalulungkot ko, subalit ako ay umalis sa pamilya. Pagkat ako ay nilipat sa ibang pamayanan para sa pagbubuti ng lahat. May hihil ba o wala? Malaya ba mga kuna o hindi? Ang bayan ay napapasama na! Napapasama na! Sabihin ang iyong nire-revisya. Sinasabi ko ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin kapag ang isang kuna ay napahukay sa libingan ng isang herehe, wala dapat kahit sino man ang mangialam sa kanya kahit sino man. Maging man ang hari. Ang kanyang kamahalan, ang Kapitan General, ay ang Vice-Real Patrono. Ang Vice-Real, kung yan ay naganap noong araw, siya rin dapat ay kinaligkat sa hagdan tulad sa walang galang sa Gobernador Bustamante. Ayon ay panahon ng pananampalataya. Kung may hitulutan, ang kanyang kamahalan ang kumakatawan sa taas-taasang hari. Ayan ang sabi ko sa inyo, wala kayong pamana sa mga alagad ng Diyos at kaya sila lang ang nakakarinig at nakakaintindi sa Diyos. Isang sumpa-sumpak sinungalingan, mentoroso at embustero. Kung usapon ng iyong parokya, Padre, baka ikay nagkakamali sa pagsukat ng aking pagtitimpi. Ako ba yung sinisindak mo? Mga Ginoo, huwag na natin tuloyin ang usapan sa walang kakwenta-kwentang bagay na yan. Ang sinasabi ni Padre Damaso ay iba naman sa kanyang pagkatao. Para sa akin, Padre Sibilia, alam ko ang mga dahilan, ngunit kayo na bahalang tumimbang. Hindi ba aaring pangamatay ang isang marangal na Ginoo dahil may isa siyang anak na nagmamahal sa kanya sa Europa. Pinag-utos niyang hukayin ang bangkay at upang inibing sa ibang lugar. Ang namatay ay walang kamag-anak dito. Nalaman ito ng Kapitan General at dahil siya ay isang makatulungang tao, hiningi niyang parusahan ang nagkasala at inilipat si Padre Damaso sa mas mabuting bayan. Ito na si Sos na Maybar, anak sa Napelibar. Kundi siya nagpakala sa akin katulad na Krisosto mo! mapatawad niyo ang aking pakasal. Hindi ko mapigil na siguro ng aking luwa. 7 taon ako lupa. Sana naman kayo hindi patibay na sa akin. Alam ko, Don Juan Sos na Maybar, hindi magsali. Kawalan ng aking bayan. Ang matalik na kaibigan ng aking ma. Hindi ka nga nagkakamali. Ako nga ang tinutukoy mo. Pero kahit kailanman, hindi kami naging matalig na magkaibigan ng iyong ama. Maligayang pagbabalik sa Senyor Ibarra. Sana'y makamtan niyo ang kaligaya pinagkainan ng iyong mga dito. Kilala ko siya. At siya ay yung pinakapuling masasabi. Siya ang pinakamarangal na tao na nakatagpo sa para. Kay Hurul! Kay Pasperidad! Bobo! Padre Damaso, kaya ang nararapat ang puri ko. Ikaw na, ikaw na. Bilang wala akong kaibigan ng pamilya ng Panginoon, pamayaan nitong bahay na ito. Para sa nakakatanda. Unang-una, hindi ako nakakatanda rito. Ikalawa, ikaw ang unang nag-distribo na itong upuan, kaya dapat ikaw ang nararapat ng upo dito. Kung ano ang iyong inutos, sino ba naman ako para tumanggi? Wala akong iniutos. Rito ang tinola. Senyor Ibarra, gaano katagal ka bang nanatili sa Europa? Mahigit 7 taon po. Dahil nalimot niyo na ang Pilipinas. Hindi po. Marahil sila nga pong nakalimot sa akin. Pero hindi ko po sila nakalimutan.
Ano ang ibig ninyong sabihin? Isang taon na walang natanggap na balita buhat dito. Para ako isang dayuhan, walang alam tungkol sa kanyang ama. Pero di man lang kayo telegrama. Dahil nung kami ikinasal, nagpadala kami ng telegrama sa Espanya. Senyora, 2 taon akong nasa Russian, Poland at Germany, kaya hindi ako nakatanong. May usapan. Ano nga bang pinakamahalagang bagay na iyong napagtanto sa iyong paglalakbay? Ilang iisa, masasabi ko rin na ang tagumpay at ang kabigo ng isang bansa ay nakasalalay sa pagkatiwala ng mamamayan. Ginugol mong 7 taon para matulos yan? Inaksaya mo ang napakalaking yaman para mabatid ang alam ng paslit. Tapos ay pagmamalaki mo sa amin na parang alahas na walang tumbas? Isa ka talagang tunay na inyo. Huwag po sana kayo mag-itla kung paano ako tatuin ng ating ginagalang na padre. Isa pa akong paslit nung hindi niya ako makilala. Bagaman dapat po ang pasalamatan dahil ang pagtrato niya sa akin ay nagbibigay alaala sa aking bata. Tulutan niyo po ako. Ako po ay mauuna ng lumisan dahil ako po ay maghahanda para sa mga. Para sa Pilipinas, sa Espanya, at sa ikakabuti ng tunay na Kristiyano. Maghintay ka muna, parating na si Maria Clara. Ay, mayroon po akong importanteng bagay na hindi ko pwede ipaglibag. Pero babalik pa naman po ako kinabukasan. Nakikita niyo na kung anong ibinubungan ng pagpapares sa ibang bansa? Bumabalik sila kay Ferdinand. Kahit sinong para ay mahirap ang ituwid ng mga iyan. Lalo na ang tenyenteng yun. No tengo modo, al menos, ang binata meron, marunong magpasintabi. Senyor Ibarra, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa iyong limaong ama. Mag-ingat kayo. Kaibigan niyo siya, di ba? Pwede ko pong malaman kung paano siya namatay? Hindi ninyo alam. Sino yung magsasabi sa akin? Si Don Santiago lang pwede kong matanong. Pero ipinapabukas pa. Bagamat sasabihin niya yung lahat sa akin. Kaya kung meron po kayong nalalaman patungkol dito, maituring ko po ito Namatay ang iyong ama sa bilangguan. Ipinagkalulu siya ng pinakamatalik niyang kaibigan at ikinaligtan ng walang kalugod na tulad ko. Naway mapatawad ng Diyos. Imposible. Sino ho kayo para magsabi niyan? Bakit po siya mabibilanggo? Nagkakamali ho kayo. Halika, lumakad tayo at isasalaysay ko sa iyo. Bagamat marami ang nagmamahal at gumagalang sa iyong ama, ay nagkakaroon pa rin siya ng mga kaaway. Hanggang sa pulpito ay dinadami ni Padre Damaso si Don Rafael at himala nga masasabi kung hindi niya tiyak na binabanggit ang pangalan ng iyong ama. Ayun o. Sa palagay ko, Maria, tama ang gagama. Kailangan pumunta sa lalawigan. Kailangan sa Riwahan. Saan magusto? Sa Malabon o San Diego? Kunin mo na yung mga gamit sa Viterbo at magpala ka na sa iyong mga kaibigan. Hindi ka nakapagod doon. Sa loob ng 4 na araw, ay tutungo na tayo sa Malabon. Isang dito na lang tayo. Mas maganda ang bahay natin doon. At isa pa, nalalapit na rin ang pista. Siya nga naman. Si Crisostomo. Clarita, halika na at mag-isa habang siya nakikipag-usap pa sa iyong ama. Naaalala mo ba ako? Tuwing ikaw ay naglalakbay, naisip mo ba ako? Kaya maraming ng sud na iyong napuntahan at madaming babaeng iyong sasalat. Maria, ang alaala mo ay dala ko sa paglalakbay at siya nagliligtas sa akin. Ang pagmamahal ko sa iyo at sa bayan ay iisa. Natatandaan mo ba nang sa'yo totoong nagalit ka sa akin? Mga bata pa tayo noon. Ang mga halaman at tulaklak sa paligid ay binanggit mo sa akin sa wikang Espanya sapagkat nag-aral ka sa TV. Abala pa ako noon at nawala ka. Nung bumalik ka, may dala kang korona nangyari sa dahon ng suba. Pinatong mo ito sa aking ulo at tinawag akong Clover. Kinuha ng iyong ina ang aking korona at napaiyak ka. Napatawa ako at nagdaramdam ka. Buong araw mo akong hindi pinansin, ngunit nung tayo naglalakad pa uwi,
ay binigyan kita ng dahon ng sambong. At siya rin naging dahilan ng ating pagkakaso. Bagong-bago pa to. Hindi pa pwede sa ibang lugar tayo maghukay. Walang saysay yan. Katulad lang rin yan ng iba. Hindi na kinakain ng sikmura ako. Katulad ng hukay mo dati, yung buto. Nagdudugo pa. Para kang taga-tribunal. Kung magtanong, Sino ba naman kasing gagawanan? baywan ko, napag-utusan lang din ako. Sino naman mag-uutos sa'yo? Para nga Espanyol, tanong ka ng tanong eh. Ano pang ginawa mo sa mga bangkay? Inutusan ako lipat yung bangkay doon sa libingan ng mga Chino. Napakalakas ng ulan, sa napakabigat ng bangkay. Kaya di ko na lang tinuloy. Nagkakong po ako ng karamdaman, kaya hindi agad ako nakabalik. Ngunit inilahad po ng Kapitan Tiago na siya po ang magpapagawa ng nicho. Tinaniman ko na po ito ng bulaklak at pinalagyan ko na po ng malaking krus. Doon po sa likod ng malaking krus, Ginoo. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung kanino ang libingang may malaking krus sa dakong iyon? Ang krusubay may tali na yantok at may mga tanim na bulaklak. Ayun nga ho, may tanim na adelpa, sampaga at pensamiento. Nako, sinunog ko na ho. Sinunog? Bakit niyo ko sinunog? Inuutos po sa akin ng kurang malaki. Ha? Sino kurang malaki? Sino pa hugang kurang na mamalo? Dis Padre Garote. Ngunit, pwede niyo po bang ituro kung nasa nalibingan? Nako po, wala na po riyan ng bangkay. Nailipat ko na po. May isang linggo na po ang nakaraan. Nasisiraan na ho ba kayo ng bait? Wala pa isang taon nakalibi ng aming hinahanap. Matagal na pong pinalipat ng kurang ang bangkay para po itabi sa mga libingan ng mga Chino. Ngunit napag-isipan ko po na mas mabuti pang malunod kaysa matabi sa mga Chino. Kaya itinapon ko po sa dagat. At ito'y ginawa mo? Ano ang ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka! Wala akong ginawa sa iyong ama! Sabihin mo ang totoo! Nakatitiyak ako nagkakamali ka. Hindi ako, kundi si Padre Damaso. Tila yata natutuwa kayo. Nakakasigurado ako, Ginoo, dahil ito sa paparating na sigwa. Sigwa, naising ho bang maligo? Nagkakamali ka, masama yun. Baka ako makakuha ng dumi. Kung ganon, anong rason? Ay papatay sa mga tao at susunog sa mga bahay. Nararapat lang ito sa ating lahat. Pati na rin sa akin, 10 taon ko na sinasabi sa bawat bagong kapitan na magbili ng pararayos, pero binibili lang nila sa paputok dahil wala silang pakialam. Sige ho, dumaan muna ho kayo. Ano ang ginagawa nyo? Nabasa ho ako na ang pamagat ay ang mga hirap na tinitiis ng mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Tao kayo, tao kayo, tao kayo. Ang may akdang sa tingin ko'y matalino. Doon ka nun. Umuwi ka sa nanay at sabihin mo, meron akong sakit. Dahil sa mali mong pagpapatunog ng batihaw, mumultahan kita ng kalahati! Ngunit ginawa, isang magana po namin din nakikita ang aming ina. Huwag mo akong iwan! Papatay nila ako! Nanay! Kapatid! Good baby! Aray ko! Nanay! Ano ko? Ano nangyari sa'yo? Wag po kayong mag-alala, Nay. Si Crispin! Nasaan siya? Naiwan po si Crispin sa kumbento. Diyos ko, iligtas mo ang aking anak. Bakit naiwan si Crispin sa kumbento? Pinatatawan nila ang mabait kong anak. Kumain ka na ba? Meron akong hinandang kanin at yung tawilis para sa inyo. Wala po akong gana, Nay. Tubig lamang po. Alam kong hindi mo hilig ang tawilis. Pinaghanda ko kayo kanina, ngunit dumating ang tatay niyo at kinain ito. Kawawa kong mga anak. Dumating ang tatay. Patawarin niyo po ako, Nanay, ngunit hindi pa ba mas maganda ang kalagayan natin kung tayong tatlo lamang? Kung ang sinabi ko po ay nagdulot ng sama ng loob sa inyo, ay kalimutan niyo na lang po ito. Matulog na tayo upang magpahinga ka na rin. Anak! Bakit? Ano nangyari?
Wala lang ho yun, Nay. Isang masamang panaginip lang ho. Nay, may gusto po akong ilahad sa inyo. Ano yun, Nak? Bukas na bukas ho, puntahan niyo po si Crispin at singilin niyo po ang aking sahod. Sabihin niyo din po sa Quran na hindi na po ako magpapatuloy sa pagsusakristan. At mas gugustuhin ko pa po maging malapit si Ibarra na bagong rating lamang. At mas nanaisin ko din po na magpastol ng mga hayop habang si Crispin naman ay pinag-aaral natin kay Piloso Potasio. Ano ho sa tingin niyo? Narito ako lagi sa inyong tabi. Ano pa ba ang masasabi ko kundi oo? Sabi ng sepulturero, dito'y tinapon ng bangkay ng ina mo. Tagulan nun, wala nakita sa kanya. Wala nakakatiyak ganun ang gagawin niya. Wala man lang pamangkang umalam? Madaming kaibigan ng iyong ama. Ang matandang tinyente taga Maynila, si Mang Tasio, ang tinyente mayor si Don Filipo. Lahat sila nagtangka hanapin ng bangkay, ngunit nabigo sila. Hindi bali na. Wala na tayong magagawa. Malaki ang utang ng loob ko para sa iyong ama. Ngunit ang tanging nagawa ko para sa kanya ay humilibing. Ako'y naparito ng walang kilala. Siya ang kumalinga sa akin upang isulat ang kultura. Siya rin ang gumagastos sa pangalan ng paaralan. Ngunit katulad na lahat ng bagay sa mundo, hindi ito nagtagal. At ngayon, paano na ang mga mag-aaral ngayong wala na siya? Patuloy pa rin ang kanilang pag-aaral. Ginagawa ang lahat ng mga kaya. At nakapagsulat kung may gamit. Go! Kung hindi nyo mamasamain, sila ang sumusweldo sa inyo. Kung mabuti ang timpla ng kura, inaabutan niya ako ng konti minsan. Ngunit ako ang sinisisi ng mga magulang. Ako daw isang salamangkera ng futuro at pinapalagaan ng mga mahirapan. Kahit ang pagsisilaw ay hindi nakasaya. Alam mo, dapat sa mga hampas lupang enjoy pinapahirapan. Kagaya ng pagpapahirap sa kanila ng Kylo. Paano pag sila? Hindi ka ba isang tunay na lalaki? Ngunit ako isang hamak na pili lamang. Siyo, kahit kailan talaga, wala kang silbi. Ano ka ba tingin ka sa akin? Naiingit ka ba sa akin? Bakit naman ako maiinggit? Oo nga pala. Nakakaingit nga naman ang bagsak mong buhok. Huwag mo siyang umuwi ng tayo. Anong uuwi? Walang uuwi. Hayaan mo akong turuan ng leksyon niyang babaeng yan. Ano ba, hindi kita nakikilala? Isa ka lamang namang labandera. Aba, baka akala mo rin hindi ko kayo nakikilala ng asawa mong pilantod. Nasabi nga rin pala sa akin ng aking minamahal na asawa, ang inyong katago-tagong lihim. Mga peke, ay babaeng sa laula ang bibig. Bumaba ka nga rito nang madurog ko yung bunganga mo. Babae. Ano namang kaguluhan ito? Victorina, maswerte ka dahil babae ka. Kung hindi, ikaw'y natantyakan ko na. Walang galang po, Ginong Alperes. Mabuti pang Huwag kang mangialam, may kang pilantod. Anong kaguluhan ito? Kayong mga babae ay dapat magkaroon ng kahit kaunting delikadesa. Ano naman ang suot mong pantalon? Parang hindi ka lalaki. Sana man lang ay nakipagduelo ka. ngunit ako isang mamak na pilay lang. Hindi pa ako nakakawak ng baril. Hay nako, stupido. Teka, nasa na ako? Ano't na pa rito ang kagalang-galang na padre? Kila kayo ay nadapa at may dumi ang inyong kasuotan. Hindi, ako'y naliligaw. Talungan mo kami. Panabali niyo kung sino lumapastahan kay Padre Damaso? Sino ha, Padre Calvi? Sino pa? Hindi ang lumapastahan kay Padre Damaso noong ikalawa ng araw. Sino ba ka, pare? Kung kaya't ang Padre Damaso ay kasalukuyan nagpapahinga. Iyon din ang lalaking pinagingin na lang nagtapon sa inyo sa labak, Ginong Alperes.
Sisa, 4 na araw nang nababaliw ang babaeng yan. Habulin niyo siya. Ipinangako ko sa kanya na ipapahanap ko ang kanyang mga anak. Sabi sa akin ni Don Filipo na walang 2 anak ni Sisa. Mawala ho ba ang inyong mga sakristan, Padre Salvi? Ngunit ako mananagot sa salapi. Magaling na sagot yan mula sa isang pagpagpala ng kaluluwa at banal na tao. Mga Ginoo, nais kong isang gunya ang isang balak. Gusto kong ipagamot ang isang babaeng baliw at ipahanap ang kanyang 2 anak. Sa ilong mo. Mawalang galang na po, Ginoong Ibar. Ipagpauhin niyo, ngunit hindi na po namin nahabol ang babaeng inyong sinasabi. Sino ang nakuha sa inyo na pinakamabuting sagot? Si Maria Clara. Tinaman namin sa kanya kung dapat ba at hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. At ang sinagot ng libro ay, Kung gayon ay ibigay niyo sa akin ng gulong. Pagkatagumay kaya ako sa akin pinapala. Ang nakakuha ng pinakamabuting sagot, hatian ko siya ng telegrama. Nay, yan ay para sa akin. Senyor Ibarra, may isang lalaking taga-bukid na nagtatanong kung kayo po ay narito. Marahil, isa sa akin po nakasama sa bukid. Papasokin mo siya sa akin ng spatio. Senyor, tinitas niya ang aking buhay. Nakabayad ako ng pagdi sa aking utang. Nagkapuat ako para may utang sa loob. Nagpakita ako kung may sabihin naman ay isang bago. Magsalita. Sakaling ibigin ang hustisya ng mga tao na liwanagin ang mangyayari, ipinapamahin ko sa inyo na huwag niyo ipagsabi kung kanino man ang mga sinabi ko sa simbahan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako marunong magkanulo kahit kanino man. O hindi dahil sa akin, Senyor, dahil sa iyo. Bahala. Hindi ako marunong magkanulo kahit kanino man. O hindi dahil sa akin, Senyor, kundi sa iyo. May mga kaaway kayo. Mga kaaway? Sino kaaway ko? May mga kaaway tayong lahat, Senyor. Mula sa maliit na hayop hanggang sa tao, mula sa dukha hanggang sa mga pangyayarihan. Yan ang kautusan ng buhay. Hindi ka lang isang piloto, ni isang simpleng taga-bukid. Nagkaroon ng mga kaaway ang ating mga ama at ninuno. Ang may mga malinis na puso ay kadalasang kinapupukutan. Nakilala ko ang isa, ang namatay. Kagabi narinig ko siya nagsasalita laban sa iyo. Siya pa ang nagkusang mamamahala ng sermonya ng unang bato nang halos walang bayad. Doon ako nagduda. Ikinaramdam ko ang kanyang pagkamatay. Marahil may maipapaliwanag siya. Hinahatulan ng Diyos ang tao. Ang Diyos lamang ang tunay na uwes. Naniniwala ka ba sa mga milagro? Kung naniniwala ako sa milagro, hindi ako maniniwala sa Diyos. Sasampalataya ako sa taong naging Diyos. Ngunit naniniwala ako sa Kanya, hindi lang sa pagkakataon. Kung gayon, ikaw ang pumigil sa kanya? Oo, Senyor. Lumagay ako sa kanyang tabi. Matapos niya simula ng pampamaharan, siya ang nasugatan. Ako ang naligtas. Hindi ko siya pinatay. Pinabayaan ko ang Diyos ang umatay. Kung eres en verdad, ikaw ba ay nag-aaral? Nawalan ako ng pananalig sa tao. Napilitan ako ng sumampalataya ng lubos sa Diyos. Alalahanin niyo ito, Senyor Ibarra. May mga kaaway kayo. Mabuhay kayo para sa iyong patriya. Kailan ulit kita makikita? Cuando usted juega, Senyor, maaari niyo ako magpakinabangan kung kailanman. May utang pa ako sa inyo. Crispin! Basilia! Basilia! Mga anak ka! Mga anak ko, nasa na kayo? Mga anak ko! Mga Ginoo, darating ngayong hapon ng mandangal-dangal ng Kapitan General upang paunlakan ang aking bahay. Ako sa yung tagapagluto ng Ginoong Ibarra. Pwede ko siya sabihin, siya ang pinakamagaling sa buong lalawigan. Mukhang kayo yung pinag-uusapan, kayo yung magpatuloy lang. Ginoong Ibarra, nabanggit mo yung mga tumulong sa iyo sa paaralan ng mga arkitekto na kayo ay... Hindi ako dalabasa sa arkitekto. Pero hindi ako tulad ng mga arkitektong walang alam at ng mga mangmang na gumagawa sa kanila. Pero tingnan mo ang simbahan. Ito yung tinayo ng maayos at
Malapit na sa pagka-perfecto. Subalit upang makagawa ng isang gusali na tumpak at marangal, kinakailangan ng dalubhasa o perito kung tawagin ng mga madla. Ano bang sinasabi mong perito ni Peritas? Anong sinasabi mong dalubhasa lamang? Pero parang maliit na tuta. Kailangan bang maging higit na mas mamampas sa mga Indio para lamang patayo ng isang paaralang gusali na aapat lamang ang pader at tinatapakan ng isang payak na sawali? Ngunit isipin sana ng iyong referensya na Tignan nyo ang isang uldog na napagpatayo lamang ng maayos at murang pagamutan. Ngunit nagbabayad lamang siya ng 8 kwalta bawat araw sa mga taga-ibang bayan. 8 kwalta? Hindi ito may pagpapaligay. Oo, siya ang huwaran sa mga Espanyol. Ngunit Padre Damaso, Alam ninyo ang mga Indio. Ngayon, konting aral lang at may natutunan. Taas noon na. Ngayon, yung mga uhugi na yan ay pumunta lamang sa Europe. ngunit pakinggan nyo, reverensya! Lahat ng ngayon ay bubusisiin at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kahangalan. At alam mo, lagi naman nandiyan na kami ng Diyos para hampasin ang mga hangal. At sila ay paparusahan ng mga magulang na ayan, ng mga ulupong na ayan, at sa bilungguan nila, bibitawan ang kanilang huling hininga. Huwag kayo lumapit! Mga pare at lukong! Pakinggan ninyo! Ang ama ko ay marangal at tumutulong sa kapwa na may kailangan ng tulong. At itong taong to, tinanggap sa bahay, pinakain at tinuring na kaibigan. Ngunit ano ang igaganti? Sinira ang imahe ng aking ama. Sinusira ang puri niya. Ito ay nagkasala! Nagkasala! Huwag ka nang umiyak, Clarita. Hindi naman namatay ang Padre Damos. Lumahan ka na. Gagawin natin ang paraan upang makausap ninyo ni Crisostomo ang tao. Ako ay nakasigurado na lahat ay papatawarin ng dura. Sapagkat ikaw ang paborito ng inaanak. Huwag ka nang umiyak, anak ko. Nasabi sa akin ng Padre Damaso na darating na ang kanyang kamag-anak galing Espanya. Naloloko ka na ba, Santiago? Hindi ito gaya ng kasuotan na basta-basta mo lamang mapapalitan ang magiging kabiak ng anak mo. Crisostomo! Nagkaanilangan ka sa akin. Naunawaan kita. Sana iniwan mo na lang ako mamatay sa kamay ng doktor na walang muwang. Ikaw at ako sana'y lumigayan. Pinaniniwala na kita, ngunit nabalita kong ikay kakasal na. Masasiyahan akong naniniwala ka na sa akin. Pinipilit sa akin ng aking ama na ako magpakasal. Sa kadahilanan, ito'y nagkasakit. Ano ang nasa isip mo ngayon? Hindi ko na alam. Ngunit, minsan lang naman ako umiibig. Oh. Tumakas lang ako. Hindi magtatagal, malalaman rin nila to. Oh, Maria, hindi na tayo magkikita muli. Naparito ko para sabihin sa'yo na pinapatawad na. Maging masaya ka at pangalan. Crisostomo! Sumpa kong ikay papaligayahin. Maaari ka mang nagkulang sa iyong sumpa, ngunit ako'y hindi. Naparito ako upang tupatin ang aking mga sumpa. Tumakas ka na. Maria, ayos ka lang ba? Parang ikay namumutla. May sakit ka ba, anak? Wala ka ba tiwala sa iyong ninong? Halika rito at ikay tumubig sa akin para masabi mo ang mga problema. Alam mo naman lagi kitang minamahal at kayo naman hindi ako nagkagalit sa'yo. Huwag ka umiyak, anak ko. Nagkagalit ba kayo ni Linares? Eho pa, huwag niyo muna sa akin banggit yan. Sabihin mo na sa akin ang iyong problema. Sabihin mo na sa akin ang gusto mo at ipapakita ko sa iyo kung gaano kamahal ang iyong ama. Eho ba talaga ako? Ako talaga itong batang ito. Kung gayon ay pagtugod niyo ako sa aking ama at sirayan ang kasunduan sa aking kasal. Nagkita ni Ibarra at naisip ko magtiwala at maghintay. Ngunit ngayong patla na siya, wala nang saysay ang aking buhay. Oh, patawarin mo ako sa iyong pagkakalagay sa kasubian. Ito rin naman ang iyong kinabukasan. Minahal ko rin naman ang iyong kababata, ngunit siya rin naman ang naging dahilan ng iyong pagkasuwimpalan. Nais ko lamang makita ang iyong kaligayahan. Ikaw ang tanging kong kasiyahan, Maria. Kung nais niyo talaga yun, hindi niyo ko hahayaan maging sawimpalan. Ngayon wala na siya, nais kong magbongha. Bongha? Hindi mo patidan ako. Hindi mo alam ang nangyari sa likod ng pader ng konbento. Balang araw, malilimutan mo rin siya. Ang ibigin mo lamang ay si Linares. Si Linares lamang. Ang kamatayan! Tayo ng kumbento? Maria, humanap ka na lang ng ibang ibig. Huwag lamang ang kumbento. Kamatayan mo ang kumbento!
ko, ikaw na lamang ang bahala, ngunit taligain mo ang aking anak. Diyos ko, tunay nang ikaw ay nagpaparusa, ngunit ako na lamang ang iyong gantihan. Huwag lang aking walang malay na anak. Iligtas mo po ang aking anak. Hanggang sa kayo ay malagay sa panatag, isang palwa. Huminga kayo at tatakpan ko kayo. Huli na tayo! Lumigtas na kayo! Elias! Mamamatay akong hindi man lang nakikita ang pagbubukang liwayway sa aking pinangbayan. Kaya ang makakakita ay batiin niyo siya. At huwag kalimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi.